Kamusta mga kaibigan? Okay, kamusta mga kaibigan, mga kababayan sa Quezon City hanggang Dubai, mula Toronto hanggang Riyadh. Alam nating lahat na mainit ang politika sa Pilipinas ngayon. Pero ngayon, may isang isyung talagang nagpapainit sa social media at mga balita. At ang paratang ni Atty. Ferdinand Topacio na si Senator Riza Ontiveros ay may pattern ng panunuhol sa mga testigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Totoo ba ito? O isa na namang political drama para magpa-viral? Sa episode natin ngayon, sisirain natin ang usapang ito. Fact-based, walang bias, pero may halong witty commentary para hindi kayo mabore. Our goal, 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs at kabataan ang maabot natin sa Hong Kong, Singapore at kahit saan sa mundo. Kaya i-click ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan nyo sa Jeddah, Sydney, New York. Kung gusto nyo suportahan kami, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ito. Hey, ano ang sinasabi ni Topacio? Anong sagot ni Hontiveros? At bakit nga ba laging mainit ang ganitong usapan, no, sa Philippine politics? Ito po ay ilan lang sa ating mga aalamin. May global context din tayong titignan kung paano nagagamit ang media at legal battle sa ibang bansa. Kaya buckle up mga kababayan, dahil ilang minuto ng katotohanan, satire at analysis ang hatid natin. Isang araw, nag-viral ang isang video. Si Attorney Ferdinand Topacio, kilalang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, nagyabang na may nakikitang pattern daw ng panunuhol si Senator Riza Hontiveros sa mga testigo. Ang tanong, may ebidensya ba si Topacio o puro chismis lang ito para magpa-trending, no? Sa kabilang banda, si Ontiveros, isang senador na kilala sa kanyang human rights advocacy, ay naghain ng cyber libel case sa laban sa dalawang testigo na nagsabing binayaran daw para magsinungaling laban kay Kibuloy. Ayon kay Topacio, may systematic na pagbibigay daw ng pera o benepisyo sa mga testigo para siraan si Kibuloy. Pero hanggang ngayon, wala pang konkretong dokumento o recording na inilabas si Topacio. Si Hontiveros naman, mabilis ang sagot. Cyber libel ang kaso laban kina Michael Murillo at Pagtanggol Valiente na umano'y nagkalat ng fake news. Sabi ni Hontiveros, ito raw ay paninira sa kanyang reputasyon bilang senador at advocate. Kung totoo ang panunuhol, bakit hindi pa nagpapaka-viral ang mga resibo sa TikTok? Sa panahon ng X at YouTube, kung may ebidensya ka, i-post mo na, di ba? Pero kung wala, parang naglalaro lang tayo ng he said, she said sa korte ng social media. Ano sa tingin ninyo? May punto ba si Topacio o masyado lang siyang maingay? I-comment nyo sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Davao, Dubai o Doha. Si Atty. Topacio, kilala bilang legal warrior ni Kibuloy, ay hindi natinag sa kanyang mga paratang. Sabi niya, ang mga testigo laban kay Kibuloy ay umano'y binayaran o kinumbinsi ng mga politikong tulad ni Hontiveros para magsinungaling. Pero teka, bakit si Topacio may ganitong narrative? Si Topacio ay dating abogado ng maraming high-profile na personalidad, kaya sanay siya sa media spotlight. Ang style niya, provocative, diretso at laging may soundbite para sa balita. Si Kibuloy na hinintay pa rin ng marami ang sagot sa mga kaso niya ay may malaking following, lalo na sa Davao. Ang paratang ni Topacio ay maaring para protektahan ang imahe ng kanyang kliyente. Wala pang konkretong ebidensya si Topacio, pero ang kanyang mga pahayag ay nagdudulot ng buzz sa social media, sa X. Maraming supporters ni Kibuloy ang sumasang-ayon sa kanya. Pero marami rin ang nagsasabing show us the receipts.
Kung abogado ka ng kasing tanyag ni Topacio, parang artista ka na rin ha. Kailangan mo ng script na magpapakilig sa audience. Pero teka, attorney, kung totoong may panunuhol, bakit hindi mo pa ipinapakita ang resibo? Baka naman nasa Google Drive mo pa na lock sa password na Kibuloy 2025. Sa mga kababayan natin sa Singapore, Sydney o San Francisco, ano ang tingin nyo sa estilo ni Topacio? Magaling ba siyang magpa-viral o masyado lang siyang madrama? I-like ang video kung Team Topacio ka at mag-comment kung may resibo kayong hinintay. Si Senator Risa Hontiveros isa sa mga pinaka-vocal na senador pagdating sa human rights at women's issues ay hindi rin patatalo. Sabi niya, ang mga paratang ni Topacio ay hindi lang paninira, kundi isang atake sa kanyang integridad. Pero bakit nga ba siya ang target ng ganitong klaseng akusasyon? Kilala si Hontiveros sa kanyang trabaho sa reproductive health, women's rights at pagsalungat sa mga abusadong institusyon. Ang kanyang investigasyon kay Kibuloy ay bahagi ng kanyang mandato bilang senador. Ang pagsasampa niya sa cyber libel case laban kina Murillo at Valiente ay senyales na seryoso siya sa pagdebensa ng kanyang pangalan. Ayon sa kanya, ang viral video na nagsabing binayaran niya ang mga testigo ay malicious at baseless. Sex, mga sumusuporta kay Hontiveros, lalo na mga kabataan at OFWs, ay nakikita siyang champion ng karapatan. Pero may mga critics din na nagsasabing masyado silang polish at maaaring gumagamit ng media para sa sariling agenda. Si Senator Riza parang superhero sa Senate. Lagi may cape na advocacy. Pero teka, kung totoong wala kang ginawang panunuhol, bakit hindi mo rin ilabas ang mga resibo ng kawalang sala mo? O baka naman sa sobrang busy mo sa pagtulong sa bayan, nakalimutan mong isave ang proof of innocence sa iCloud. Sa mga kababayan natin sa London, Vancouver o Kuwait, Team Hontiveros ba kayo o may duda pa rin kayo? Magpadala ng super thanks please kung gusto nyong suportahan ang aming research para sa susunod na episode. Hindi lang sa Pilipinas nangyayari ang ganitong drama. Sa US, UK at kahit sa Middle East, ginagamit ang media at legal battles para siraan o itaas ang mga politikong personalidad. Halimbawa, sa US, ang mga abogado tulad ni Rudy Giuliani ay gumamit din ng shock value para depensahan ang kanilang mga kliyente. Anong aral Ang politika ay parang chess, kailangan mong magplano ng 10 moves ahead. Sa ibang bansa tulad ng US at UK, ang mga abogado at politikong tulad ni Topacio at Hontiveros ay gumagamit ng media para i-frame ang narrative. Ang expose halimbawa ay nagpapakita kung paano naghahati ang opinyon ng publiko. Ang paggamit ng cyber libel o defamation cases tulad ng ginawa ni Hontiveros ay karaniwan din sa ibang bansa para protektahan ang reputasyon ng mga public figures. Sa mga kabataang Pilipino at OFW sa Dubai, Singapore at Toronto, mahalagang maunawan ang ganitong laban para ito dahil ito ang hugis ng politika natin, lokal man o global. Kung isipin mo parang teleserye ang politics natin. May abogado na parang kontrabida, may senador na parang bida, at kami mga manonood, naghihintay lang ng plot twist. Pero seryoso mga kababayan kailangan natin maging kritikal. Huwag tayong magpapaloko sa mga viral na expose o soundbites. Sa mga nasa Tokyo, Melbourne o Abu Dhabi, paano kayo nakikita paano nyo nakikita ang ganitong political drama? I-share ang video na ito sa mga kaibigan nyo sa WhatsApp groups nyo at mag-comment kung ano ang susunod na topic na gusto nyong talakayin natin. Bakit mahalaga ang usaping ito? Hindi lang ito tungkol kina Hontiveros at Topacio. Ito'y tungkol sa integridad ng ating legal at political system. Kung totoo ang panunuhol, nasisira ang tiwala sa mga investigasyon ng Senado. Kung hindi naman, nasisira ang reputasyon ng mga politikong tulad ni Hontiveros. Ang kaso ni Hontiveros ay nagpapakita kung paano ginagamit ang cyber libel sa Pilipinas para labanan ng fake news. Pero may panganib din na maabuso ito para patahimikin ang mga kritiko.
Sa huli, ang tunay na biktima ay ang mga tiwala ng gobyerno. Paano natin malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo? Kaya nga mga kababayan, kailangan natin maging matalas ang isip. I-subscribe ang channel natin para sa mas maraming ganitong pagsusuri. At i-share sa mga kaibigan nyo sa Cebu, Milan o Qatar. So ano ang natutunan natin ngayon? Si Topacio may matapang na paratang pero kulang pa sa resibo. Si Ontiveros may matibay na depensa pero kailangan din ng mas malinaw na ebidensya ng kawalang sala. Sa huli, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa kanila. Ito'y tungkol sa kung paano natin huhusgahan ang katotohanan sa gitna ng ingay ng politika. So, mga kababayan natin sa Manila, Dubai, Toronto at kahit saan sa mundo. Ang politika ay hindi lang laro ng mga abogado at senador. Kailangan natin itong bantayan. Kaya naman, habang hinintay natin ang susunod na kabanata ng drama na ito, maging critical tayo. Huwag basta maniwala sa expose o viral videos. Maghanap ng ebidensya. Kung nagustuhan nyo ang episode natin, i-click ang subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. I-like, i-comment, at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Sydney o Davao. At kung gusto nyong suportahan kami, magpadala ng super thanks please. Malaking tulong yan para sa mas maraming content na ganito. Sa susunod na episode, aalamin natin ang isa pang mainit na issue sa politika. Ano ang gusto nyong pag-usapan? I-comment sa baba. Mula Quezon City hanggang Abu Dhabi, mula Davao hanggang London, magtulungan tayo para malaman ang katotohanan. Salamat sa panonood mga kababayan at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas!